wonderful name for this another wonderful day, Holy Thursday, as we celebrate this Holy Week in memory of the passion of your Son, Jesus Christ. Father, bless all our benefactors, partners, donors, the people behind of this ministry, for their faithfulness, loyalty, for their generosity. I pray, Father, in Jesus' mighty name, that you may bless our Roman Catholic Church authorities, our government. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, and all our Banta radio stations in different towns. Bless all our towers, frequencies, hookups, including our satellite ministry, Cebu Catholic Television Network, Channel 47. Bless all our staff, management, with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Caligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses. Bless my loved ones, Almantia, and the people I love, the closest in my heart. Panalaginis lang tanamahan as I claim for the fulfillment of all our dreams. Father, in Jesus' name, I claim and declare for more miracles, healing, abundance, prosperity, favors to come to each one of us. As I declare in Jesus' name for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hitters, and dispersed worries, all our sins, dissolve, Father, and please heal each one of us one by one. Labi na sakit sa utok, ulo, mata ng baba, liw kasing kasing sa baga sa kidney, reproductive organ tissues, muscles, sa bukog, sa pali sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, hypertension, hyperacidity, psychological problems, internal troubles, undiagnosed diseases. Please, Father, heal us. Veni Sancti Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us, shower your wisdom to each one of us. Touch your people, Holy Spirit. Santa Maria sa Jose, pray for us. Teofilo Camumot, San Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, Pura Anthony, pray for us. Padre Pio San Blas, pray for our healing. Sa Mercangelis Puticas, Mother Teresa, St. Teresa of Saint Jesus, pray for our ministry, for the least fortunate, and for the children. All saints, verables, our devotions, please be with us, pray for us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala di San Juan Kapitulo 13:1 ngadto 15. Yugasan ni Jesus ang tiil sa iyang mga tinunan. Bispiras kadto sa kasalugan sa pagsaylo na sayod sa Jesus na miabot na ang panahon sa iyang pagbiya dining kalibutana o pag-adto samahan. Kanunay niyang gigugma kadtong nga iya nga niya sa kalibutan o gigugma niya sila hangtod sa katapusan. Nanihapon sa Jesus ug ang iyang mga tinunan. Yadtong dakna gitisok na sa yawa ngadto sa nauna ni Judas nga anak ni Simon Iscariote ang pagbudi kang Jesus. Nasaid sa Jesus nga gitugyan kaniya samahan ang tanang gahom ug nga siya gikan sa Dios ug moadto sa Dios. Busa mitindog sa Jesus. Giukas niya ang iyang sapaw ug nagbako siyag tuwalya. Unya naguwad siyag tubig sa planggana ug gigasan niya ang mga tiil sa mga tinunan ug gipahiran sa tuwalya nga iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro ug si Pedro mayon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba di ay ang akong tiil? Si Jesus bitubag, dili kapakaron makasabot sa akong gibuhat, apan makasabot karaon niya. Si Pedro mingon, dili gid ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus bitubag, kung dili hugasan ang imong mga tiil, wala kay labot ka nako. Si Simon Pedro mitubag, kung mao ka na, Ginoo, dili
kay ang mga tiil ko lamang ang ugasi, kundili hasta usab ang akong ulo ug mga kamot. Apan si Jesus miingon, ang nakaligo hinlo na og dili kinahanglan nga maghugas pa gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na gawas sa usa ka dinyo. Nasayod ng daan, si Jesus kinsa ang magbudhi kaniya. Human niya hugasi ang ilang mga tiil, gisulob, pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw o mibalik siya sa iyang dapit sa lamisa, unya nangutana siya, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag ka na kung magtutudlo o Ginoo, husto ka na kay mauman ka na ako. Kung ako nga inyong Ginoo o magtutudlo nagugas sa inyong mga tiil, kinahanglan na maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyog panig-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Today we are remembering St. Martin I, Pope. The last martyr pope was a native of Tudi in Italy, renowned among the clergy of Rome for his learning and holiness. He was elected pope in 6th century. The same year, he convoked a synod at the Lateran against monothelitism, the heresy which professes that Christ has only one divine will. The Pope affirmed the doctrine of the two wills of Christ, human and divine, and excommunicated those who profess otherwise. The Eastern Emperor Constantine II, who openly supported heresy, was infuriated and ordered the arrest of the Pope. St. Martin was taken to Constantinople, where he was charged with treason and sent to exile at Kherson in Crimea. He wrote, I have not been allowed to wash even in cold water for 47 days. My friends and relatives have all forgotten me. The Lord himself will take care of me. He will not delay in putting an end to this course of mine. St. Martin I died at Kherson and was the last pope so far to be venerated as a martyr. Legacy. When he was put into prison, this pope was dismayed because according to his writings, his loved ones forgot him. Gikalimtan siya. Usahay sa panahon nga labihan ang atong desperation, frustration, kasakitan, mga pagsulay nga atong gipasan matagadlaw. Mangita tag mga tao nga pwede nato kadangpan. It's our human nature to find somebody, someone else. Sa panahon nga daon ta, gusto tag mga tao nga atong kaparaygan, kaduulan, kasumbungan. Gusto tag mga tao nga muunong sa atong mga kasakitan. You know what? The Pope that we are talking today was dismayed tungod kay matud pa niya, gikalimtan siya sa mga tao na duol sa iyang kasing-kasing. But later on, he was consoled by the truth that our God never abandoned him during this moment, never leave him. Maunang, this reminds is one of us, sa panahon galing down ta, ngita ta, og tao, higala, loved ones, nga atong kadangpan, if granting, if just in case, there's nobody, there's no one, ngayon yung kadangpan, do not worry, according to our Saint Pope Martin, according to him, God will take care of me. Claim it. Believe on that. If nobody, no one, na inyong kaduulan, kasumbungan, kaparaygan sa panahon nga daon ka,
Ayaw kabalakag gagol. Total, ang Diyos na labing gamhanan, ang Diyos nga may gugmaon sa tanan, na aman sa atong iliran, sa atong kasing-kasing. Mao ni ang mensahe nga buot ipaabot ni Pope Martin, the last martyr of our church, one of the pillars of our hierarchy. St. Martin, yan po mi. Nasa among adlaw-adlaw nga mga struggles, mga pagsulay. May balunta mi sa tinuod nga kun ang tao nga among gituan, nga among kadangpan sa panahon nga down mi, dispid mi, frustrated mi, na day Diyos. There is God. Nga anda mo sagakay kanamo, magmahal kanamo, muunong kanamo. In Jesus' mighty name, pray for our healing, miracles, conversion, enlightenment, prosperity, conversion and transformation, enlightenment, in Jesus' name. Amen. Power line for today. The antidote of anxiety, worry, fear. Do you know what is the antidote? Is your absolute trust to your Creator, to your God. It's one of us as we go in our daily journey in life. Makasinati ta. Magduda tas kinabuhi, hanta pangutana. Una ako mismo, nakakonclude ko nga, mas buutan tingali ko sa una kumpara karon. Not because of any sin that I am committing, no, but because I have many doubts in life. I have many questions as I grow older. Pero nakita sa nako ngang matag-usa, no one is excused, no one is exempted. We'll come to this level of thinking. We'll come to this point of life. Gitawag ni season, stages of life, na moabot ka. Kataghan kag mga pagduda, mga kalibog, mga kaguol, mga kabalaka sa kinabuhi. Pero you know what? I am very grateful to our Almighty God. Why? Because I know already the antidote. Nahibalo ko unsay tambal. Mao ang imong absolute nga pagsalig sa labang makagagahom. Way lain. I would like to inform all of you, erase that in your minds, eradicate these wrong views, principles, wrong thoughts, that God is a cruel God, is a punishing God, is an evil God. It's only your presumptions toward God. Ngano, Jeremiah 29:11-12, ang Diyos kanunay lamang nagunahuna og unsay makaayo nato, unsay good for us. Sus Ginoo, dagan kay kong ginauna nga di maayo kaniadto pagdagas mga panahon. Nakita nako, I was mistaken in having that mentality, in having that belief. Kabalo mo, one of our doubts, kabang mukunsa, malangit ba ka? Ang Diyos has this desire to save you. 1 Timothy chapter 2 verse 4. All of us, it's one of us. And you know what? The reasons why ang tao ning kalibutan na kapuyon sa pagpangalagad tungod kay nagduda siya kung malangit ba siya. This is what I told to my close ministry members. Ako silang giingnan. Ayaw mo pagpangalagad sa Ginoo niya, naglibog mo, nagduda mo, ug langiton ba mog dili. It's wrong. Kung nangalagad ka, believe. Tuwi. No double minds, no doubts. Naluwason ka. Kamong mga nagkugi sa pagpangalagad sa Ginoo, paghimong maayo, tuwi ninyong luwason mo. Ayaw mo pagduda, ana. Ayaw mo pag double minds about that. Mao ni rason ako nakita ano ang tao di ganahan mang Ginoo. Kay magduda man siya, langit ko dili, way siguro ni, kapoy.
Baala. Mao man ay prinsipyo suban. Una kon nang Ginoo mo nang alagad mo, tuin ninyo nga langiton mo. Sayang na ng inyong pagpangginoo niya, di mo kumbinsadong malangit mo. Kaya na may prinsipyo sa Ecclesiastes chapter 11, kung hain magharag ang kahoy, adto matumba. Huwag sa magharag ka, adto ka matumba. Meaning, if you are doing good, if you are serving God, if you are doing something for the welfare of other people, believe nga mura kag kahoy nagharag kas kaluwasan. But because of your doubt, it listens your interest, it listens your desire to continue doing what is right. Ayaw na pagduha-duha. Ikaw, tuhuing malangit ka. Kaya mo na yung gusto sa ginos ni mo. Nya daga nato maguno na nga masakit magkakuron kay lipay Ginoo masakit ko kay nagsakripisyo ko. Lipay Ginoo magantos ko, lipay Ginoo ko'y kwarta, lipay Ginoo naglisod ko, lipay Ginoo nagka muritsing ko. Naataan ning mga pangunauna. Munang doon natay doubts, questions. Minta, nganong musugot magaginoo magantos ko? The truth, you know what, dili. Gustong Ginoo magantos ka. Ikaw ra, mo'y gustong magantos ka. Tungod kay mao man imong pagtuo sa Dios nga imong gimahal, gisimba, galagaran. Ang gusto sa Ginoo kabaw kaunsa, kalipay nimo, kayuhan nimo, pag-asinso nimo, paglambo nimo. Ang problema nato daghantang mga pangutana, mga pagduha-duha, mga una-unang di mao tungod kay kuwang matagsalig si Ginoo. Kuwang tagsalig sa iyang gugma, sa iyang kaayo. Kuwang tagsalig nga siya andam musagakay sa matag usa ka nato, magkinaunsa man ang dagan ni ining kalibutana. Kalipay sa Ginoo magpasakit para nimo. This is the reason why we are celebrating this Holy Week, the Passion of Jesus Christ. For what? Isaiah 53, if you know, ingon si Prophet Isaiah, sa mga labod ni Kristo na ayo ta, siyang pagpalansang, pagpasakit, pagpatorture, murag karnero, giihaw. For us, para nato. Muna, ang natures Ginoo andam sa magpasakit para nimo. Kung mangutana ka atong Ginoong Kristo, Lord, are you willing to die again, to crucify you again? Are you willing to be crucified? Rather, you know what? The answer of Jesus Christ is absolutely yes. Yung siya, I will do it repeatedly in order you will believe me how much I love you. Kaya ang Ginoo by nature, andam magpasakit para lang magmalipayon ka niining kinabuhi. Manang kamong naglibog sa kinabuhi, nauna ninyo, kalipay sa Ginoo magantos ka, masakit ka, magaguli ang imong kinabuhi, erase that. It's a big lie. It's a big mistake. It is not true. Sa una, kabalo mo, Ilimero, gusto ginakong electric fan rang akong office. Mata na huwag ano. Kay, pagpasakit lagi, sakripisyo, mortification. Kabalo mo, pwede man na. You can do it. Wa ko'y supa ka na. Kay hinaunan ako, malain makang Ginoo na ako mag-aircon ko, no? Pagdagas mga panahon, sus na mo bisita na ko luoy kayo, sig pamaypay, kay init kayo. Di ako nakabantay. Iko di mo tingali malipay ang Ginoo nga, kami diri mo rami giganggang. Right? Simple na nga point, pero niagi ko na. Anak ko yung mga move, himuon, ganahunan ako, di makang Ginoo mo uyo. Ay, kanang good ba? Maayo ba? Simple na, pero you know what? Ako nang naagian. Ang concept na ako sa itong power line for today, sa itong mga pagduwa-duwa, kalibog, mga pangutanas, kinabuhi, erase everything niya inang ginulord in your hands. Sa imong makamot. Mabatan ni ginitok ni Kristo, sa Luke 23, Impater tuas comindo spiritu meum, amahan ko sa imong makamot, itugyan ko ang akong kalag. This reminds all of us that everything we have, pains, heartaches, troubles, disappointments, frustrations, let's entrust everything to God. Our doubts, our fears, our anxieties. Trust Him.
People of the Living God, thank you for joining us. Thank you to Kagawad Amay Anini Daguplo. Atong higala ni Kagawad Amay, grupong Paskabunok. Mimi Maputi, Kaliksta Amplayo ni, not mistaken. Or, may aplido diri. Maritso Bahaw, Ma'am Norma Ampung, and thank you Mayra Daguplo, Sami Luren, Consita Tadlas, grupo ning Paskabunok. Adilimit na sa grupo sa Garcia. Usas mga naghatag si Salarda o Gabusio o Neduning Galinti, salamat ninyo. And also thank you Quezon family, kaubaning Bibi, thank you for tuning in at the heart of our public market for the sake of our visitors. Kay moagi mangyudiha sa public market, makadungog sila sa atong walin niya, niguli nila silang kasi-klaseng mga probinsya, lugar, ilang timanan ng atong wali. Jinjin the Chicken, thank you so much. Then, Kapitan Vicente Carpio, thank you for the shared blessings. Adonis Dolores Arabaca sa Goldsmith o Glitson. Glitson pa ron Adonis kay Obisanto pa man. Palit pa ron og karne og manok. Daghan tag-stock giandaman mo namo sa Altam. Isidra sa ning Ulayer, manti sa Bamboo Shop, Igagam Agatchupi, how are you? We are praying for you. And Junit's tutorial ongoing. What services sa Triumph Public Market? Wala yung gwapo diya. Basta wako. Junit Daguplo. Pinalanggang banang kumaring Ninya, Madira, Daguplo. Binji, tunay nagmahalan, tuna aklan, igagaong tay limon sa Kanupaw. Sa Kanupaw, kumusta? Jutan Arne Rabon, tay boy na duding, uban ni Maria, mga Mukoy, Ranyedo, bye-bye, how are you? Torba Sisters, Natibel Saunia, Wirado Joy Galintes Tungaligi, Milrin Dotarot Aguilar, Inas Kanunayng Tabang, Pagnakos Gindulman, Anakos Kanunayng Panabo, kay adto man kuila Ditso, Pamahaw, Paniudto, Panihapon. Kunay Inas Kanunayng Panabang, napoy Anaks Kanunayng Panabo, ako na. Kay, wag na yung mangimbitar, usahay, mulagbas man ta. Manang ngayon lang kong dispinsa kay na mga invitations nga di ginato maadto. Ay na mo kalain, utruhan ninyo. Sunod po, akong ilista tanang schedules na ako sa invitation. Anaon ta mo tanan. Di na ako magdungag sa balay. Wa na may budget. Yang na may bisita, matingalas na. Wa man lagi gidungag brad. Di, wa na ako magtiner bugas. Kay tanawan niya akong listano. Naipamaw, paniudto, panihapon. Wa, may gasto. Samot ko kadato, na. Matod pa nila. Mauna ilang yun na. Then, Felix Bonifacio Riwa, atong aligi of Anda, ubas mga tan, mga makinano na iwana. Sa Global 1, Global 2, thank you na for Tuta Goldie, sa Berin, Anda, Bakong Berin. Tapad na ang Anda di Boracay, ni Boss John Boss Ligaya. Kami nagkuyo gapon uban sa mga GD Kaligan volunteers, uban ni Crisons, ni Mercy, sila may mga nanay na mo gapon. Then, uban sa grupos El Saday, ni Angel nga, ni Asyuta, and Samor, uban ni Bern, o ni Nanti. Dagan mi, ubay-ubay mi. Muboluntaryon tako palansang kagapon, wa sila mo sugot. Kay ang lansang daw nga stock dito 10 mayana tayaon. Mahadlok sila. I'm just kidding. Niya kanang 10 mayana giadto na ng Boss Joe ni Bishop Parkon. Niya yung Bishop, sige. Pag-imo mong istasyon sa cross, aron mo masamot og kaduol sa Dios. Wow. Animo sa ginako, thank you kagod Lito Wilma School akong pari nga kagawad sa lungsod, kaoban ni Kudilia, mga kagawad, officials sa lungsod Skindulman, they are helping us
Thank you so much. Ricky Jean School, Tay Cruz Inday School, Morni Inday nga, dako lang yapon. Salamat, uban ni Alma Emmanuel. Then I remember Tay Manuel og Naitiri Bantilan, kaubang Mildred, a walking store of Gindulman, grupo ning Inang Irene, silinga ni Dumi og Judith Kasukot Galinato sa Sawang Gindulman. Thank you. The Boy Vincent Lido, uban ni Tercia, Bibi Mando Lixones, Edita Edmundo Belicario, Oclaret, tong pinalanggang mga katauhas Bungay Laya, uban sa 4M Trading LTO, Mylene ug Johnny. Loving kaayo ning duha. Saludo ko ninyo. Pagpalain kayo. Bas mga Akdal family of Bunga Ilaya. Sales of the parts ni Pare Bert ug Lucy Laurenilia. Thank you so much. Kim Abdi Labadan o Rokita Mindanao. Lantaka businesses. Very thank you. Bridal family, Burger Store, Toninora Galvis, Lazar of Canula, one sack of rice, Tudong Lukring Baybay, Rustico Prina Ganamiton, and Rosindo na sa lahat ng pinanggang pamilyas Tubudmar, PJ Gribit Supply ni Budbud, Dr. Peracela Chabilio, Alan David Sibilia, Willie B. Galgo, and Jimin Sugbos Best Frozen Foods with Hagna Rock Resort, Hagna Body Fitness Gym, and Kalusa Chicken Barbecue. In behalf of this family, I am introducing all their businesses kay sila man mao'y nagatiman sa akong pagkaon after having our broadcast. Nang nakita sa nako ni samot man islag asinso noon. Koino family also thank you. Higalang inahan. Sa tanang gusto mo apilin ng ministeryo, inform us. Drop your helps here at San Miguel Compound, magpaila mo og dili. It's your choice. Niya, wa mi mag-speak o dinag ko. Ang amo, namoy gitabang, bisa ginagmay lang, uway sa payan. Niya ako, nagunauna naman ko, nga di man ko dapat maggulguol aning ministeryo. Kay unas tanan, di man po ni ako, sa Ginoo man paluma sa butang na ko dire. Niya, di ko dapat mag-uol sa atong para sa outreach and feeding, di ko mag-uol para sa atong broadcast ministry, ngano, naaman mo. Niya ako, dako man kong respeto ninyo nga mga generous mo. In fact, ang uban nagplanong ma-appeal, ang mga causal givers, they will continue. Nakita na ko na, kabaw ko deep inside yung kasing-kasing gusto mo. Nangita lang mong saktong takna. And hopefully, that day nga inyong gipangayo, gipangita is today. Altam, displays the following. We have pure tablia, cookies ni Crisons, gold pa. Then, we have Pans Carolina, floor coffee, Arsicula, and other drinks. Nakoy nobinahan, rosariwan, libro, parisig sikwati, while drinking sikwati, to test is to believe, lahi ang lasas among sikwati, lahi among tabliya og lasa ba. Testingin ninyo. Then, while drinking sikwati, read my book, para mosamot kag kaduol sa Dios. Then, it is located diha sa Esquina Padong Lunoy, tapad sa Anges Eatery. Dos ilihan, malabyan ninyo, dakong marka de Altam. Approved by Department of Trade and Industry, Altam. Then, we have also Litson Manok. You're falling in love at first bite. Kaya akong prinsipyo ko na in love ang mga tao sa tag-iya, dakong chance ma-in love sa manok. Without, I'm just joking. We have also Limpo, muriak laban niya akong anak, si Tam. Pag mag-iskot ko, ana. Then, we have also fried chicken. Muluto, mig-ulos, baboy, pato, pabo, limpo. Tistingin ninyo, si paluto ninyo, tiling madadi ay. Manang, what are you waiting for? Our Altam is your business partner in all occasions. Complete to me. And no day off ang Altam Litsunan. Ang Altam Business Center mag-day off me o Good Friday, pero ang Litso na to, why day off? Tungod kaya nga itong mga workers, mag-ilis-ilis sila o mangginoo manggali, lahi magugko kaya di nakupugso niya akong mga tao, ilang kabubuton o mangginog dili. Kaya mahirap pag pugso ng tao. Kasi Tagalog o pugson, pilitin. Karon, mahirap. Manang open gyapon mi. Yang among opening, pag-adlaw before 8 o'clock, sayo mi. Sayo sa mi magluto. Nya dugay pagid mi manira.
Alas 10 sa gabi siya rog di mi makaginansag dako, no? Nya ako nagampo kamong tanan nga nakadungog dining ubos ninyong alagad kung inyong ipatronize ang unsay atong gipundar, kabalo ko makatabang mo sa unsay atong gipanghimo. We have also some of our agricultural products kining organic farming. Kang Boss John kagapon didto ko sampung nagkuha mi og footage with our cameraman, naghimo mig documentary na didtoy lettuce, radish, na didtoy strawberry, kangilngig, no? Na dito sa sampung mayana sa Bohol organic farming. Ang gigamit nila organic wati, earthworm. Pero sa Altam Highland View, nag-farming mata dito, ang ato ron nga present nga gigamit sa atong pagpanguma ang mga lata nga mga dahon ug tanom. Lahi po tag formulang gigamit. Nya konbinsado ko ana tungod kay usas atong eskwelahan skuliyo na mga subject nga nakuha sa agriculture. In fact, we studied that didto sa main campus Bilar. One semester namo gikuha na didto. Kining agriculture nga subject. Mo nang natay idea ana. Mo nang rest assured nga among mga tanom why chemicals. Right? Mo nang akong pinumdum ninyo. Mo nang what are you waiting for? Patronize our business. Negosyong Boss and the Boracay ug Lagkaw Food House. Kamo mga subscriber sa Kibol, please update your accountability. Ngano, tanan ninyong gidonate, gibayad, gipurchase. Kang Boss og niubos ang lagad, kuha na gamay nga percentage para sa mga kapuspalad. Leviticus 22, ang mga kabus atong bahinan. That's our practice. Manang hopefully, inyo nang nakita. Then, kay Hubi Santo ron, our grand activity is this afternoon. The washing of feet and the last mass. And to be continued tomorrow whole day. Magbiya crucis ta. Gikan sa lungsod, there is punuan at bang sa plaza, diha ta magtapok, if not mistaken, kadlawon magsugod, padung adto sa taas. Siya ro, di ta malangit. Ayaw magduda. Pag mang Ginoo mo, tuing malangit mo. Balag uban, mingon, tuo. Pasagdiran sila. Ang importante, ikaw kumbinsado kang malangit kasi mong gibuhat. Pero, be sure nga, ang imo pong Ginoo, gi-apply gina tinuod sa imong kinabuhi. Right? Mo nang so much for that. Mo ni ang mga naitabo, kagapon na Via Crucis mi sampung, uban ni Boss John Boss Ligaya. Nya karon continue, ganahan mo adto mo. Nya karon ay tabo sa nang Via Crucis sa Mount Palingkod sa pamilya sa mga Gallagher. Manang kamo ganahan mo asa mo pala pagpasakit mo pamalandong o na importante. Keep praying for this ministry, for your servant tinubos nga lagad sa atong mga gipanghimo. Uban ako akong anakon nga maguwang panako. Maguwang baka nakon-nakon? Engineer Kit Kadurna. Tanan, nga nagsunod, nag-tune in. Romjic Rygoods, thank you. Kusog kayo iyang radyo uban sa sila kay Volcanising Shop, kadadlaw pista. Puasa sila karon tingali. Nya do TV tanan nga nag-tune in. Bilyong Motor Parts, thank you sa mga nag-tune in, including Altam. Ban sa mga nag-monitor wherever you are, may the blessings of the Almighty Father be upon you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa pagugas ni Kristus mga tiil sa iyang mga tinunan. Unsay indikasyon ni kani mo kung pagpangugas kinadto sa kultura sa mga Hudiyo, trabaho na og ulipon, trabaho nagsulugoon. Meaning, si Kristo nang ugas tungod kay gusto niyang ipakita ang iyang pagka mapabsanon, ang iyang tinuuray nga pagpangalagad, ang iyang
paubos sa iyang kaugalingon, because the word humility comes from the Greek word humos. Means humosoil. Muta ng in our school, may ngong magtutudlo, bring humos. It's a Greek term, according to different scholars, nga nagpasabot og yuta. Kay matud sa Luke 22, na naglalis ang mga apostoles kasi dako nila, ingon si Kristo, ang dako ninyo. Kinahanglan ka mao magpaubos sa iyang kaugalingon. Unya, kini ang ako nakita. Na kining gibuhat ni Kristo nga pag-offer sa iyang serbisyo to His disciples is a manifestation of the nature of God. That God is always doing something in favor of us. Mao ni Church Ginoo nga ako nakita diha ni Kristo nga tanan himuon niya para nato, para sa atong kayuhan. And you know what, sa ilang kultura ang mga bisita o amo pagikas lakaw kay abog man deserto man, di pa man simentado ilang panahon, ilang dapit, abog yun. Ang mga slaves magandam nagplanggana diha the plains agyanan pag nahimo agi aron di magkalapiti ang ilang sala, hugasan, limpyuan, trapuan, para limpyo inigsod sa balay. Kining gibuhat ni Kristo usa ni ka paghatag og realidad nga siya ug way lain nga makalimpyo sa tao. I would like to reconcile this doctrine about confession. Ecclesiastes 5:6, isugid sa pari imong sala. Ako moingon ninyo, sadyang misugid ta sa pari sa atong mga sala. Ang pari igo lang nag-assist nato, pero ang tinuod nga naminaw sa imong sala dili ang pari. Kay kun grante nga pari gyud maoy tinuod nga maminaw sa imong sala, karon kung ay paring bungol, delikado ka, luoy ka. Mabungol ang pari og di na problema, di na importante. Total ang Ginoo nakadungog man sa imong gihungong diha sa kumpisalan. Kabalo mo, mother people, ang pari tinuod gitagaagahom sa pagpasaylog mga sala. Pero ang Diyos mao'y naghatag og gahom. In other words, ang Ginoo mao ang nagpasaylo nato. Iya lang gigamit ang bakba sa pari. Nagingnan ka anak, ipasaylo na ang imong sala. Meaning, the power to forgive is borrowed from God. John 20. Gihi pa ni Kristo yung matunon, nagingnan, dawatan yung gahom, ang sala nga pasaylo mapasaylo. Apan ang sala nga wa nyo pasaylo, wa kini mapasaylo. Meaning, power to forgive, given, means borrowed. Even the power of sins, power of injuries, dili inborn nga ilaha, borrowed from God. Meaning, all powers, all authorities, gikas Ginoo. Ang point nako mauni, sa paghugas ni Kristo sa mga tiil sa iyang mga disipulo, usa kini kapagpakita sa natures Ginoo nga gusto siya ngang matag-usa limpyo. In other words, gusto siya nga putlita, gusto siya nga maghimutag maayo, maghimutag matarong, gusto siya limpyo ta. Pero as human as we are, as we go in our journey, this is one of the reasons why there are many people who are frustrated with this reality of life. Ibig kung sa pagpaningkamot, makasa lang yapon sa nauna, sa pulog buwat. Kasi may mo na, nga muramog naguo, na balaka, na frustrate, na dismaya. Tungod kay, bisag yun sa nimo paningkamot, ingana ka. Ingana yung akong point. Ang ginawa mag-expect nga malimpyo ka totally. Ang gusto sa Ginoo, gusto ka. Ang gusto niya nga gusto ka nga malimpyo. Ang gusto sa Ginoo makita ka nga nag-struggle. Ang gusto sa Ginoo makita ka ning kamot nga malimpyo.
You know what? One of the disciples, named Peter, declined the offer of Christ to be washed sa iyang tiil. Yung sanaw, di ko magpaugas. Some people have the same attitudes. Agdaw ni mo kumbisal, pangumpisal sa tay, nay, tig pangumpisal. Wa ko'y sala. Hangin ka di ko ara. Kabalo mo, ang Ginoo nagugas sa tiil sa mga tinunan to cleanse all of them, but one of them refused, si Pedro. I would like to focus on this. Nga bisag unsaon nato og handom ning pasyon ni Kristo, celebrating Holy Thursday, Good Friday, this Holy Week. But if the attitudes of some people are the same with Peter in our gospel, nga refuse, minsan di ko magpaugas, kamura. No need ko. Kabalo mo na yung mga tao, inganig batasan, inganig attitudes. Muna until this time, pakakumpisal, wala pagyud kaadto sa simbahan, aron maglimpyo siyang kaugalingon. Ngano, kaning matawahan na nag-presume that they are clean. And if you are presuming, if you have this kind of belief that you are clean, although not, that's the reason why di ka mo kumpisal, di ka mo himo og mga sakripisyo og pagpenitensya. I am telling you right now, you are committing a very big sin, grievous sin, a big offense. Matthew 32, sins against the Holy Spirit. And you know what is that? Hardening of heart. Murag giaysa nimo kasing-kasing, murag batikon bagahi kayo. Kadung bitata yang kasing-kasing murag batikon gahi kayo. Tiga, bato. Morning, until this time, ni mga tao, na agdahon ni mo simba, pang Ginoo, kumpisal, kuso kayo mo refuse, mo decline, sa maong agda invitation. Ngano? Nauna nila, limpyo sila. Inganas, Pedro. Once and for all, ingon siya, di ko magpaugas, di ko magpalimpyo, no need. Pero later on, giingnan sa Kristo, Pedro, pag di ka magpaugas, di ka akong tinunan. Di ka akong sakop. Ingon si Pedro, oh, sorry Lord. Lord, sige, hugasi ko, limpyohi ko, head to foot. Oh, see? Ingon si Kristo, dili apil inyong lawas, ti lang. Kaysa ilang magong panahon, kung mag-iskot ta og pinakahugaw nga bahis lawas, tiil. Ngano, di palagi simentado ilang lugar, disyerto, abog, hugaw, ug mag-uwan sa mot. Magili kitag sari ulan nga disyerto man. Meaning, kung kita what tay struggles to be cleansed by the power of God through this confession, through the sacrament of confession, ako to ko na. Tungod kay ang Ginoo nagdungog sa panang muduol tas pari, ug ang pari mao ang tingog sa Ginoo miingon, anak, gipasaylo na ang imong sala. Pagkanindot ana that there is somebody in behalf of God speaking in front of you, ginagipasaylo na imong sala. Kabalo mo pagkanindot paminawon. It's a very consoling words if you can hear the voice of a certain priest, clergy, in a minister nga moingon, anak, sa gahom nga gihatag nako sa Dios sa simbahan, gipasaylo na imong sala. That's the voice of God. Tingog na sa Ginoo. Ang maong pasaylo gikas Ginoo iyang giintras sa maong pari. Mao na karon panahon sa pagpanglimpyo. Panahon sa pagpanghugas. Og ang nindot nga dapit nga diin mahugasan ta internally, spiritually diha sa Dios. And because God, Jesus Christ is invisible, this is what I believe in theology. The reason why Jesus Christ established these sacraments, because Jesus is no longer human like us. He is invisible. He returned to His originality as Spirit. John 4:24. God is a Spirit. Way bukog, way unod. Maningon si Kristo, in order that I will be with you in different forms and different ways and different means, I will establish these different sacraments. Ngano?
Tungod kay gustos Ginoo nga maduol sa tao ug siya gustong makigkuyog nato day by day sa panaw ni ining kalibutana. Ang nindot ani, kung ang Diyos has this interest, desire to cleanse each one of us, to clean our souls, di lang kasta. Mao nang we're advised, if possible, come to confession regularly. Ngano? Tungod kay makasa mabuta regularly. Ang nindot ani mao, ang Ginoo dili kapuyog pasaylo sa tao. Og ang iyang pasaylo unlimited. Ang iyang kaluoy unlimited. Ang iyang pagsabot sa tao unlimited. Tungod kay kaybaw ang Dios nga ang tao masayop unlimited. Sayop kita. Bisag magtinga lagi, kita ko bisag magtinga, mamalikas gyapon. Bisag gimatyon gyapon, bastos gyapon. Kita ko ana, na yung mga tao nga akong nakita ana. As I go on my journey, ministering the gospel of Jesus Christ, kita ko kasi klaseng sitwasyon sa kinabuhi sa tao. You know what, my dear people? Kay ba ang Ginoo nga ang tao masayop, makasa sa makadaghan, mao na why limit? Kung gusto ka mo kumpisal, kumpisal. Kumpisal ka diri, kumpisal ka sa ding lugar, halata kayo, kumpisal ka sa imong amigo, masakpan ka. Wedan, kailan mo pare, amigo mo, kumpisal ka. Ako, amigo mo na ko mga pare, ako na nag-practice, na dili ko diri mangumpisal, tungod kay, naamang ko'y confessor, kibali, na nagalaga sa ako ever since. Or else, if I am in somewhere, pag-istorya kong pari, nga di kaya na ko close, adto na ko kumpisal. Imo ng prerogative, imo ng desisyon, imo ng preference, it's up to you. Ang importante, nakapanghugas kas imong kaugalingon. Kumpisal ka ba? Mao ni ang panumdom ni Kristo ni ining iyang paghugas sa mga tiil sa iyang mga tinunan. Iyang ipakita nga siya, mao ang makalimpyo sa atong kahugawan, sa atong kasalanan. Now, speaking, if God is the source of all cleansing, of all what we call washing, ang nindot nga declaration na ni, di lang sala pwede hugasan ni Jesus Christ. All our dirts, all the garbages that we have. Romans 7, ang pinakahugaw nga bahis tao, kung physical, sa diserto, tiil. Pero ingon si Pablo, if we talk about internal aspect, ang pinakahugaw, kasing-kasing. Mark 7, utok. Utok o kasing-kasing, hugaw internally. Physically, tiil. Kaya mamay mo tunog sa yuta. Ibrahim din, labi na kung anak kas lapok o diserto. Meaning, kining Ginoo, pag mo hugas, mo clean sa tao, physically, internally. Psychologically, emotionally. If God is the source of all cleansing, listen to this, tanan natong kaugawan sa lawas, apil sakit, apil problema, apil mga emotional struggles, burdens, pains, heartaches, doubts, troubles in our minds, iapil niya naghugas, iapil niya nag-cleanse, iapil niya naglimpyo. Mo ni Diyos nga kung giwali, tiglimpyo sa tibok natong pagkatao. Pero, you know what? Na may prinsipyos mga karaan, kahangtod karon ako gyapon ning ginumduman. Nay mga tao, nga nagdungaw sa linaw, namatay sa kawa, kay tapuan mo kaos. Meaning, pagkadaghang mga avenues where we can clean our individual self, to have spiritual cleansing, mo nang dagan kayo mga oras nga gihatag para mangumpisal ta, mamalandong, magsakripisyo, magpenitensya. Kaya kini magawatong physical sufferings, physical penitence, listen to this, it can purify also our souls. This is the principle of Padre Petrelsina. And it is accepted. Once you suffer physically, your soul is purified automatically. Muna ko na kay sakit, na kay mga burdens karon, mga gipasan, mga pag-antos, be grateful to God for allowing you to suffer like that. Because the truth behind of that, He cleanses you in that way. Mao na kamong mga nagtinga, himalatyon, kamong mga tao nga dying, nga dugay mong gikuha sa labaw makagagahom, kabalo mo, ako na po ning assessment pa. Labi na ka ng mga bedridden,
Di man na sila gansi. Mahal na sa Ginoo. Wa ka saa. Karon nagapangandam, hilog, makadaghan, gilugan, gipakumpisal makadaghan. Nakakalawat pa normal kay adtuag li minister. Nakadungog pa sa waling idsel. Sus Ginoo, pabor kaayo na ninyo. Munang di mo gansi. Ang inyong pagantos physically, nagputli na, nagpurify na sa kahimtang sa inyong kalag. Why I am telling you about these things? Because we are celebrating this Holy Week. We are now in what we call Good Holy Thursday, approaching Good Friday. Panahon sa pagninay-nilay, panahon sa pagmamalandong, panahon sa pagampo, ug labaw sa tanan, oras ug takna ron nga atong bag-uhon, limpihon ang atong kaugalingon. Muna kung na kay sakit, problema, pagsulay, be grateful, it can purify your soul. Kunya, napag-iabin nyo. Nga sa tamak-cleanse, kumpisalan. Via crucis, pagsakripisyo, apil-apil mo, o mga kaliw kasimbahan, it can cleanse you. Believe me. And remember this, listening to the gospel of Jesus Christ, John 15:3, 2:3, makalimpyo. Makalimpyo. Mao na ang gustos Ginoo nga mangita tag-abin nyo or abinyos where we can cleanse our souls. Kaya nga tumagong naandan, maragbuntag, it's part of our life nga maligo ta, mag-tikbath ta, mag-wash ta, may gusto ta, fresh ta, mulakaw, limpyo, tanindo, tatanawon. That's our practice. Ang gusto tapos Ginoo, we can balance everything sa aton tastag sa kinabuhi. Kinanglan atong hatagag oras ang atong kaugalingon sa paglimpyo sa atong tastag sa mga kalag. Mao ni ang pinaka-highlight nga akong gipadayag ninyo sa gibuhat ni Kristo. Ngayon sa hugasan ako inyong tiil, kay gusto ko limpyo mo, mao ni gusto sa ginulimpyo ta. Di lang kas kundi ug mahimo matag adlaw. In celebrating this Monday, Thursday, and Good Friday, kini usa lamang ka avenue ba? Kibali, gisaulog na to in memory, kay gusto ang Ginoo nga mahinumdum ta. Nga gusto siya nga limpyo ta. Unya si Kristo sa iyang pagpakamatay, mao iyang gibuhat to wash the sins of this world, to wash the sins of our ancestors, to wash our sins. Mao na iyang gibuhat nga pagpakamatay para kanato. Mao nang generally speaking, walain nga gusto sa Ginoo, interes sa Ginoo para kanato, limpyo ta. Limpyo. Not necessarily nga perfect. Kay wa gi perfect. Ako di mali ko perfect, nagwali ko kada adlaw pa. Gani ko mga apan, ang gusto lang sa Ginoo ni kamot nga limpyo ta. Right? Kana bang naagi tay struggles ba? Naagi tay efforts ba? Nga limpyo ta matag adlaw. In other words, naningkamot ta to become good, to become perfect, to become clean. Naningkamot ba? Listen to that word, naningkamot. Mo ni gusto sa Ginoo makita, di kay relax lang bitarog pang Ginoo, wa koy sala kapoy. Bantabi crucis kamurag wago. Minaw idsel, tuom ka na. Kana bang wagi ka efforts ba? Effortless. I don't think so that God is happy watching you, having that kind of attitudes nga murag wa kay paki sa mundo ba? Wala saludo ko sa mga tao nga naningkamot. Naningkamot nga mahimong tarong, naningkamot mahimong balaan, naningkamot mahimong buutan. Kanag yung pagpaningkamot nato mao ginay pinaka lindot nga talanawas Ginoo. God appreciates you. Once He saw you, He sees you struggling day by day sa imong pagkatao as you go on in your journey to fulfill your divine destiny. This is it. Mao ni ang agda ni Kristo. Yung sa limpyuhan ta mo, yung Pedro di ko, kaning mga tawhana, naanis tong katilingban. Ang attitude ni Pedro tingali, may kuyanap na. Ufirag, serbisyos, Ginoo, nga limpyuhan siya, di ko. Di ko. Na yung mga tao, tabangan, great pretender, kusong yung di ko bi. Ha? Kusoy mo na, ako magliusay, agdahon ko, di ko, katataod, kaon lagi. It's yung uwaw sa kuno. Okay, wako yung honor ba?
Sa busog ko niya nagtataod. Minsan kaon ka brad. Di gigutom ko karon gun sa busog ko, karon gigutom na. Kay natay attitude nga di ko be. Di ko. Pero be. Nay mga tao nga ufiran og tabang balibad diri, balibad didto. Nya nagkamulisod to. Garbo na. Si Pedro bitaw gikasab-an man Kristo. Laktod ba ka istorya sa Pedro? Di ka paugas, di na ka akong tinunan. Ha? Wa na kay apil nako. Mo man mabasa sa ebanghelyo. Mas Pedro, Lord, please, sorry. Sige apila. Tanan pasugo ba? Apila tanan. Ulo. Lawas na ko. Apila. Ngayon sige. Kristo, way apil lawas ti ilang. Kay daga nato ofirag pabor, mo decline ta. Mo refuse ta. Bisag mo na muna. Nya kana bang taong ofiran og pabor, nya mo balibad nang insulto kas nag-offer. 1 Timothy 4 verse 4, to reject an offer is a great insult. Ofiran kag pabor niya, mo balibad ka, insulto nas nag-offer. Unya, mao ni rason ngano ang tao until this time no healing, no miracles, no blessing, no prosperity, no favors, no surprises. Ngano? You never claim it. You are hesitant to accept it, to have it in your life. Kay wa ka mo tuo nga pwede na mahitabos imong kinabuhi mo nang Ginoo di po ganahan mo atag per se kay wag ka mo tuo nga pwede na mahitabos imong kinabuhi mo nang i-claim inang Ginoo Lord karon Lord nga naibaw ko nga ikaw di ay tighinlo lawas kala kasing-kasing tibok na kong pagkatao hinlo ikaw Ginoo hinlo ko sa kong sakit hinlo ko sa kong problema hinlo ko sa kong mga pagsulay hinlo ko sa kong utang dagan na ba ninyo daghang utang hinlo ko sa kong utang financially hinlo ko akong mga kaguol, hinluy ko sa akong mga kabalaka, hinluy ko sa akong mga fears, hinluy ko sa akong worries. You can do it. Inang Ginoo. Do it right now. Because according to our gospel, gilimpyuhan ni Kristong iya mga disipulo. Niyang mga disipulo niya, apil mga Judas Iscariote, painlo, they were humble enough to accept the challenge of Christ, the offer of Christ. Hinluan ta mo, sige Lord, okay lang. Pero si Pedro ingon, di ko, okay apila na. Nay mga tao nga na. Gusto sa Ginoong paboran, milagruan, bilisunan, pero didma. Then, nasa mga tao nga, ofira ni mong tabang, tunulan ni mo, kusukay mo, decline, mo balibad. Nya, muna to, munang great pretender. Munang, my point is like this, my dear people. Let's practice this habit of what? Openness. Open ta. Muagsip ta, mudawa ta. Sa unsay i-offers Ginoo sa tuwa. Nya ang i-offers Ginoo according to our gospel nindot. Paglimpyo nato. Mo nang believe me. Kumutuo lang mo. Nga ang interest sa Ginoong limpyo kakadadlaw, it will happen to you. Kay maunay gustos Ginoo makit-an kang limpyo. Akong anak pito si Tam, di mo ko ganahan makakitang nagkamuritsing. Di ko ganahan makit-an akong anak nga hugaw. Di ko gusto makita sa akong anak si Tam nga way ligo. Sakitan ko. Mag-uol ko. Mao po na itanawos Ginoo nato kung limpyo ba ta. If he can see nga hugaw ta tungod kay wa tay effort nga limpyo atong kaugalingon, siya ray gusto kita wa ingon sa gusto ng pipo, ang taong di mo tabang sa kaugalingon, lisod ka adyo. Kung ang Ginoo ray ganahan, ikaw dili. Mo nang God has nothing to do to your salvation until mo tabang kas imong kaugalingon. Mo nang this Monday, Thursday, reminds us, kay mao man ang gospel karong adlaw nga aton tang isubmit ang atong kaugalingon dias Ginoo para malimpyo ta. Lawas kalikasing-kasing una problema, utang, sakit, mga pagsulay, malimpyo tungod kang Ginoo mao ang makalimpyo sa dili malimpyo sa tao. Thank you for joining. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles ka inyong gikinahanglan. Ako magampo. Nakarontak na nabati ang tanimo. Nahugaw ka. Kaya ako nagtuo kung imo nang bation at this time.
Magunaw-na kag asa ka mangitag kumpisalan karong adlaw. Asa ka mangitag Via Crucis, asa ka mangitag Avenue magpenitensya ka. Ang gusto sa Ginoo makit-an nga nag-efforts ka, naglibor ka, naningkamot ka, nalimpyuhan nimo ang imong kaugalingon. Batok sa mga sala nga imo nahimo sa taas ka panahon. Ang Ginoo gahulat nimo nga imong i-submit ang imong kaugalingon, di nimo i-decline ang offer like Peter, i-declined the offer of Christ, nalimpyuhan siya. Yung Pedro, di ko ayaw mo pag-ingana. Gusto sa Ginoo nga ikaw humble enough nga magpalimpyo sa imong kaugalingon. Gusto sa Ginoo nga limpyo ka. Munang niining pagsaulog nato sa Monday, Thursday, nining balang adlaw, Huwebes, until today, until Easter Sunday, ni ako nakiguban ninyo for 3 days within this Holy Week. Tungod kay may decision ko na akong i-assist ang inyong spiritual life, isip inyong coach o mentor, inyong magtutudlo, inyong ubos nga lagad, nga naghimuta ni ining pagbumalandong sa Semana Santa using modern technology. Keep praying that this ministry will expand more, will grow more, will become bigger in the long run. More offers where the gospel can be broadcasted, can be transmitted. Tungod kay nakita nako o nakita sa uban how effective this avenue to reach out the people in the far lands, in the remote areas na naglisod sila sa pagpangita sa mensahe ni Kristo. But because of this technology, modern technology, we are able to reach out these people matagad daw. Manang bidesisyon ko nga makiguban ninyo aron magmalandong, magampo, maghatag niyo mga tips what to do. Tungod kay ang kalabin nyo, akong concern, kalipay ko ang inyong kaluwasan. Anong hopefully inyo na nakita, ubani ko ninyo sa paghilom, sa pagmuni-muni, sa pumalandong. Then, bear this in your minds. Dili, tinuod o dili, mao ang prinsipyo na kumo kay makasasa ka, di na kamang Ginoo, sayop na. Sayop, it is a big lie, it's a fallacy. Imbis baliha imong utok, tungod kay hugaw ka, makasasala ka, nanginanglan ka o makalimpyo na maong Ginoo. In other words, damo nga nakita nimo ang imong kaugalingon na huyang ka, makasasala ka, damor noon ka na magpaduol sa Ginoo, kay siya lamang o way lain ang makatabang o makalimpyo kanimo. Tungod kay bisan ingana ka, wala mausap ang iyang pagtanaw diha sa imuha. As I declare healing, miracles, blessings, prosperity, favors, abundance, surprises to come down to each one of us in Jesus' mighty name with the Holy Spirit, uban sa pangariya sa langit nung inahan, Mama Maria. Sa samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. The word has been farthest to it. God loves you. You are listening to Brother Edsel Lakaran Closa's preaching. If ever you are blessed and touched by the message of God for your life,